Magandang araw mga kababayan, narito na ang weather update natin ngayong araw, September 8, 2025, Monday. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon at kung mayroon bang mabubuong bagyo sa mga susunod na araw o linggo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa pinakahuling update ng pag-asa ngayong umaga, ang severe tropical storm Tapa na dati ay Silani ay tinatayang nasa layong 910 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 95 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso ng hangin na hanggang 115 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa kabila ng pagiging nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ng bagyo at hindi nito direktang naaapektuhan ng bansa, ang mas nakakaapekto ngayon ay ang easterlies na siyang umiiral sa malaking bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay silipin natin ang forecast weather condition sa Eastern Visayas at Caraga. Inaasahan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dulot ito ng easterlies at posibleng magdulot ng flash floods o landslide lalo na kapag malakas at tuloy-tuloy ang pag-ulan. Sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, gayon din sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers at thunderstorm ang mararanasan. Ito rin ay epekto ng easterlies at maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga bulubunduking lugar. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ng partly cloudy hanggang cloudy skies na may mga localized thunderstorm. Kahit biglaan lamang ang mga pag-ulan na dala ng localized thunderstorm, posibleng magdala ito ng panganib tulad ng flash floods at landslide sa panahon ng severe thunderstorms. Silipin naman natin ang wind at coastal weather conditions. Sa southern Luzon, banayad hanggang katamtaman ng ihip ng hangin mula silangan hanggang timog silangan at ang taas ng alon ay nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtaman din ang hangin mula timog silangan hanggang timog at ang taas ng alon ay nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, kabilang ang Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman ng ihip ng hangin mula silangan hanggang hilagang silangan at ang taas ng alon ay nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Mga kababayan, ayon sa mga international weather models, wala pang nakikitang mabubuong low pressure system ngayong linggo. Ngunit sa susunod na linggo, posibleng may mabuong low pressure area sa may silangan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy itong minomonitor upang makita ang magiging direksyon nito at kung ito ba ay posibleng maging isang bagyo. Mahalagang maunawaan na kahit walang bagyo sa loob ng ating teritoryo, hindi ibig sabihin ay ligtas na tayo sa epekto ng masamang panahon. Ang easterlies at southwest monsoon ay sapat na upang magdala ng mga biglaang malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mabilis na pagbaha, lalo na sa urban areas. Ganito rin sa mga mababang lugar o sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok na madaling tamaan ng landslide. Sa panahon ngayon, nararanasan din natin ang epekto ng pabago-bagong klima. Ang mga sistema ng panahon ay mabilis magbago. Ang mga localized thunderstorm kahit panandalian lang ay maaaring magdala ng malakas na hangin, kidlat at pagbuhos ng ulan na nakakaapekto sa daloy ng trapiko, kuryente at kaligtasan ng bawat isa. Kaya't mga kababayan, hinihikayat namin ang lahat na manatiling nakatutok sa mga susunod na ulat ng panahon mula sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Lagi rin nating tandaan na mas mabuting handa kaysa magsisi. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at suporta. Lagi po tayong mag-ingat, maging alerto at maging handa sa anumang posibleng pagbabago ng lagay ng panahon.